Ano yung bagay sa kanya? Caregiver? Oo. Bigyan ng alaga. Ako lagi ang bibigyan. Welcome to my channel. Ito, lips or eyes? Lips or eyes? Sa mata. Sa mata? Porque yun yung signature ano nyo? Mata mo makikita. Ang ligaya. Ang ligaya. Dahil nangyari yung seatbelt hug. Kiss or hug? Kiss or hug. Grabe, hug lang siya. Biglang muna. Bawal lang kiss. Bawal lang sama yan. Pero kapag sa hand? Sa hand? Oo. Depende siguro. So kaya bawal pa ngayon. Respect. Oo. Respect, guys. Hold lang yan. Hold hands lang muna. Hanggang hawak kamay lang muna. Hold hands while walking. Tapos basta. Konting sweet na. So ayun mga kasukay, mga kalingap, kitang-kita nyo naman po yung sobrang saya ni Kalingap Edo, di ba? Halatang halata sa mukha niya na talagang in love na siya kay Beyonce. Pero syempre, hindi pa pwede kasi minor de edad pa itong si Beyonce, no? Ang nakakatuwa dito, hug or kiss daw, sabi ni Kalingap JJ. Sabi nga ni Kalingap Edo, ano na lang muna, sa mata na lang muna. Yung tinginan na lang muna sila, no? Kasi makikita sa mata talaga, no? Kasi kapag nagtitigan sila, kahit nagtitigan lang po sila, ay sobrang kinikilig tayo, mga kasukay, mga kalingap. So, ganun din yung nararamdaman ni Eds. Kita nyo naman po sa mukha niya, sobrang ang saya-saya niya, no? Yung talagang, kapag yun ang pinag-uusapan, ay feel na feel niya talaga na sobrang makikita mo sa mata niya na sobrang masaya po siya, no? Mga kasukay, mga kalingap. Na-imagine pa nga niya siguro yan eh. Diba? Na-imagine na sana, naisip niya na sana si Beyonce, yung nasa tamang edad na para maligawan na niya. Pero, ayun nga, tayo, no, mga kasukay, mga kalingap. At eto, no, ang nakakatuwa dito, sabi ni Eds dyan, is holding hands, okay na sa kanya yung holding hands, no? Kasi, alam mo naman, diba? Masaya na siya no na i-holding hands si Beyonce, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya sobrang makikita mo yung sa kanya, yung excitement ni Kalingap Edo, di ba? Nakikita niyo naman po at sa mga mata pa lang. Sabi nga, sa mata makikita. O di ba? May kanta yun O di ba? So ituloy pa po natin. Yun mahilig mag-milk tea. Hindi rin. Hindi yun mahilig. Ewan ko kung bakit hindi siya mahilig kumain pagka nalabas. Bakit? Hindi ko alam nun. Pero sa bahay nila, ewan ko kung matakaw siya. Matakaw siya lagi. Pero pag lumalabas, hindi talaga siya nakain. Bakit kaya? Ano kasi, baka nagpapasexy naman. Ewan ko kung ano. Proportion lang dapat yung bakit siya mahilig sa mga fast food. Ano ba kayong kinakain niya sa bahay niya? Sa bahay niya, mga mga lutong bahay, ganyan. Yan ang mga gusto lang yata niya. Okay, nasanay na kasi. Nasanay pala siya. So, edi siya na lang yung favorite mo. Siya yung favorite mo. Sa... Favorite ko siya, pero... Uy, grabe. Ba't may pero? At sa anong ba yung kaano? In all aspects. Sa lahat-lahat. Naman. Bakit? Siyempre, favorite niya rin ako eh. So yun mga kasukay, mga kalingap, sobrang nakakatuwa. Good vibes itong si Kalingap Edo, no? Mapapansin mo sa kanya, sobrang masaya po siya, no? Sobrang nakakatuwa ang panoorin po itong interview na ito ni Kalingap JJ dito kay Kalingap Edo. Eto nga, nalaman natin dyan na ito pala si Beyonce ay kapag lumalabas sila, ayaw ng pag niyayaya niyang kumain, ayaw, no? Hindi niya daw alam kung bakit. Baka naman nahihiya, dapat pinipilit mo, no? At saka, hindi din pala siya mahilig sa kape, parehas sila, o, diba? Hindi rin mahilig sa milk tea, ay, naku, mas na mas talaga sila, mga kasukay, mga kalingap, no? At isa pa dito, mas gusto daw ni Beyonce, yung mga lutong bahay, no? So, siguro, hindi siya masyado sa mga fast food, no, mga kalingap, kaya, etong si Kalingap Edo ay, yun ang napansin niya dito kay Beyonce. At isa pa, sabi nga ni JJ
JJ, nabubulol tayo. Sabi ni JJ dyan, mga kasukay, mga kalingap, ano ba yung aspeto na gusto niya dito kay Beyonce? Aspeto, as favorite, no? Sabi ni Eds dyan is, paborito niya lahat, no? So, kasi paborito din daw siya ni Beyonce. Oh, di ba? Grabe yun. Grabe. Oy, kuya, ano? Ay, nako, di mo naririnig yung sinasabi niya. Mabibigla ka. Mabigla ako? Oo, sobra. Yung pagkabata mo, wala na, mawawala yan. Mawawala yan sa sobrang, grabe. PG na yata. PG na to, hindi na to G. Kahit si Kalingap JJ ay nawiwindang dito sa mga sagot ni Kalingap Edo, o di ba mga kasukay, mga Kalingap, sobrang halata mo talaga na in love na talaga siya kay Beyonce, di ba? Nako, ewan ko na lang. Tuloy natin. Pinaka-favorite mong episode yung nag-holding hands kayo? Yung naglakad kayo, di ba? Yun yung episode na yun. Which is yung first time ko mag-cameraman. So din sa episode na yun, parang di na ba, sino yung unang nagka-crush? Hindi ko alam. Kasi ako nung una hindi. Hindi ka na. Ngayon parang sakto lang. Medyo getting to know each other pa ngayon. Pero ewan ko sa kanya kung totoo yung ano niya. Wala mo naman, totoo naman yung feeling. Hindi na natin matinabi. So yun nga mga kasukay, mga Kalingap, no? May inamin ni Beyonce na ang crush niya ay si Eds, no? Pero sabi nga ni Eds, hindi daw niya alam kung totoo yung sinasabi ni Beyonce. Pero sa tingin ko naman, totoo, no? Na-crush niya talaga si Eds. Pero si Edo daw, nung una, wala siyang feeling, no? Wala lang sa kanya, no? Kumbaga, love team lang. As a love team lang, pero yung feeling ay wala pa. Siyempre, habang tumatagal po yan, ay nagkakaroon. At siyempre, nakikilala nyo yung isa't isa, ay talagang kahit naman sino ay magkakaroon ng may in love, no? Kahit kita nyo naman po, napakaganda ni Beyonce, mabait, maganda, sexy, matangkad pa, o ano pa nga hanapin ni Eds, diba? So, nandiyan na kasama niya, ka-love team niya, diba? Saan pa siya titingin? Wala nang iba kundi kay Beyonce lang, no? So, yun, dun nagsimula pala sa crush ni Beyonce itong si Kalingap Edo, pero sa kay Edo ay wala pa siyang feeling. Pero ngayon, kita natin na talagang meron nang nararamdaman itong si Kalingap Edo, no? So ituloy ba po natin? Kuya, saan yung happy place yung dalawa? Diba? Happy place dalawa. Hindi kami masyado tumatambay. Pero pagka grupo, pero naman, napunta kami nila, ng mga Kalingap Angels, pag nangaakit sila. Kami sa Bagasbas minsan, natambay. So, kapag nag-debate ko, may kasama kayo? Nasama-sama sila, sila Carla, sila Joy, ganyan. Uy, grabe! Sila may kasama din? Tumbay sa Bagasbas, kain-kain, ganyan. Okay, grabe. Minsan naman, pag maano mo, kung saan-saan lang, pag may commitment siya sa iba naman yun, kasi di naman kayo masyado nakatambay nun. Hindi kayo natambay. Pero may kayo? May hidden agenda kayo? Wala talagang may kasama tayo lagi. Minsan sa kapag yung pag may gagawin na mapadoktor, may pa-dentisan, di ba? May bibisita, may dyan, mapasundo lang. Okay, yung kanila, ganyan minsan. So naghahatid sundo ka sa kanila? Minsan pag wala na dito, hapon na, or matchat. Minsan na-chat. Nagkaka-chat kayo? Pero kumusta man ko yung braces niya? Okay naman na, medyo maganda nga improvement niya sa kanya. Makauna pa siya sa akin. Kasi na yung edad niya, bata pa siya. Mabilis lang mag-move yung sa akin kasi wala akong pakialam sa pagkain sira-sirain sa akin Siya parang konti lang kinakain niya, limited lang. So yun yung nakagawa rin siguro kung bakit siguro siya di masyado kumakain ng kanyang sa braces. Okay. Ingatan niya talaga. Bakit? Parang matagal ba ko yun? Yung pagkakaroon ng ganyan? Yung sa braces, matagal mag-adjust? Hindi kumain na kung ano-ano.
bawal kumain ako ano. Matigas. Ako wala, pag dito ko kasama kanila Kalinga Prab, di mo talaga maiwasan at obligado ko kumain. Kain na kain? Oo. Yun mga kasukay mga kalingap, nalaman natin siya na paminsan-minsan ay lumalabas din po pala sila, no? Kasama yung mga Kalingap Angels, no? Siyempre kasama si Eds at kasama si Beyonce. Pero yung solo pa sila na magbabanding silang dalawa, wala pa, no? So, kapag siguro, ano na sila, yung talagang silang dalawa na, siyempre magdi-date yan, no? Lalabas sila na silang dalawa lang. Pero sa ngayon, may mga kasama, no? Mga kasukay, mga Kalingap. At ito pa, siguro, naisip ni Kalingap Edo na kaya siguro daw hindi masyadong kumakain itong si Beyonce dahil iniingatan yung kanyang braces. Yun, malamang may ganon din siyang ano, no? Dahilan din yun kung bakit hindi siya masyadong kumakain, no? Kaya iniingatan niya talaga na wag masira, no? Mga kasukay, mga Kalingap. So, ituloy pa po natin. Sweet tooth. Paano si Beyonce kinikilig? Parang kinikilig. Oh, paano siya kinikilig? Hindi serye ha? Ay sige, serye din. Serye muna, tapos ano, yung kayo. Kinikilig, ano lang siya, parang... Ano siya lang, ano... Sobrang mahiyain niya pag kinikilig, ganun lang. Meron siya. Pagka kinikilig siya, lalo siyang ano... Tahimik lang, tapos pagka parang ano... Nagantawa lang yan pagka sinabi ko sa kanya. Lalo gusto niya yun. Natawa-tawa lang yan. Tawa-tawa lang. Tapos, halimbawa hindi niya ano, tatanggi. Pero, siya, ano, pero nakatanungan na kinikilig siya. natado naman sa kanyang reaction eh. Pag nagsingkit ng mata niya matulog. Ay, grabe. Ganun, naman eh. Kinikilig na siya kapag nasingkit siya nito. So, wala ng mata. Tapos, hindi na alam ko nakatingin sa'yo. Nakatingin pa ba sa'yo? Minsan, Kasi yung signature niya, yung eye to eye niya. oo, So yun yung ano. hindi mapipigilan niya eh. Mapigilan yung kilig talaga. Mapigilan niya. So yun, kahit sa ano, in person yun din yung ano niya. Kapag kinikilig siya. Hindi mo na ako masyado nabanat pag kami-kami. Hindi ka na ba sa kayo lang? Kasi kapag may banding kayo, kaya kasama sila. Sasabihin ko alam, sasabihin niya, ay, wala tayo sa vlog. So, yun mga kasukay, mga Kalingap. Sobrang nakakatuwang panuorin, no? Yung interview dito kay Kalingap Edo. At sabi niya dyan, kapag kinikilig daw itong si Beyonce ay naniningkit na yung mata. O, diba? Nakakatuwa naman, no? Kilalang-kilala na ni Eds, no? Although, getting to know each other pa rin sila, pero syempre, yung mga time na magkasama niya si Beyonce, eh, syempre, makikilala niya kung ano yung ugali, di ba? So, nakakatuwa dyan si Eds, kasi nga, talagang, sobrang saya niya, yung expression ng mukha niya, sobrang, wala akong maano, talagang, sobrang masaya po talaga siya. Kung pansin niyo po, habang pinapanood niyo si Kalingap Edo, sobrang saya niya dyan. Grabe. Na-imagine ko, yung parang iniisip niya, yung ginawa nila na, nakangiti siya na nakikita niya kung ano yung ginawa nila. O, diba? Na sobrang masaya. Ayan, nakakatuwa lang na panoorin itong interview ni JJ dito kay Kalingap Edo. Sobrang nakakatuwa po mga kasukay, mga Kalingap. So, ituloy pa po natin. Niya ngayon. Palagi niya sinasabi, flight attendant, pero Flight attendant? para hindi mangyayari malayo. Malabong mangyari. Kasi masyadong mahal yun. Pero meron yun sa school namin. Meron din. Wala ko. Tourism, oo. Pero ay, hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Pero para sa'yo, ano yung mas bagay sa kanyang course? Sorry. Kung hindi para sa kanya, kung hindi bagay sa kanya yung ano, kung malabo pa lang mangyari yung ano, tourism or yung FA sa kanya. Ano yung bagay sa kanya? Huwag mo sabihin nurse na yun. Puro na sila nurse. Gano'n. Ano yung bagay sa kanya? Caregiver? Oo. Bigyan ng alaga. Ako lagi ang bibigyan. Dito ako tuwan-tuwa, mga Kalingap, kasi di ba ang pangarap ni Beyonce is maging flight attendant, tourism, no? Sabi ni Eds, baka daw magbago pa yung isip ni Beyonce, no? At ang gusto daw niya ay caregiver. Siya lang yung aalagaan ni Beyonce. O, diba?
Sobrang nakakatuwa si Eds, no? Tuwan-tuwa din siya. Sobrang saya po niyan. Sobrang sayang panoorin po talaga ng video na ito, mga kalingap. Kaya kahit ako habang pinapanood ko ito, is bago mag-reaction, ay sobrang nakangiti ako talaga. Nakakatuwa, no? Sobrang masaya po siya dyan, mga kasukay, mga kalingap. Caregiver? Hindi ko alam yun. Loko lang yun, guys. Joke lang. Ano pa mo guys? Grabe na ito. Ano, siyempre. Ano pag nurse yun? Hindi ko alam. Ano bang maganda sa kanya? Pero kung bagay din sa kanya yung ano, yung sa financial, yung yung accountant, ganun. Ganun, parang sa lang. Pero yung mas maganda siguro para magkaroon siya ng future na trabaho yung IT. Kasi pwede siyang kunin ng Kalinga Prab eh. Engineering, college. Hindi magsalita yun. Gusto siya ng math. Mag-animator na lang siya todo kakay para silang tahimik. Hindi masyado may laman mga halubilo sa tao. Sabi pero kahit anong mangyari, okay lang. Kahit anong support naman. Support naman tayo kay Jensen. Kung ano yung gusto niya. So, nakikita, how do lang daw po yun, mga kasukay, mga kalingap, no? Nakakatuwa si Eds, no? Pero sabi nga niya, isusuportahan niya si Beyonce kahit anong kuhain niyang course, no? Nandyan siya para sumuporta. So, yun ang maganda doon, no? Mga kasukay, mga kalingap. you see Beyonce 4 years from now? Or 4 or 5 years from now? Ayan. Kita ko siya legit, right? Kita ko siya dito sa lahit. Safe. Hindi ko alam. Siguro mas maging may maganda ng Kinabukasan. Bigyan tayo magandang kinabukasan eh. Oo naman ba Hindi siya na magandang kinabukasan. Ibigay mo siya na? So, nakakatuwa itong sagot ni Eds dyan. 5 years from now, siguro daw, na si Beyonce, no? Sa tingin ko dyan, nakatapos na siya, no? Katapos na siya dyan. Tapos, ang gusto ni Eds, bibigyan niya na magandang kinabukasan itong si Beyonce, o diba? Nakakatuwa talaga si Eds. Tapos, sa tingin ko, silang dalawa na yung mag-boyfriend, mag-girlfriend 5 years from now, mga kasukay, mga kalingap. So, talagang itong si Kalingap Edo, talagang gusto niya talaga si Beyonce, no? Sa mga sagot niya, sa mga ngiti niya, ay makikita sa mata ang nilalaman ng puso niya. O, diba? Kanta yata yun, no? Mga kasukay, mga kalingap. So, ayan, nakakatuwa lang na panoorin, no? Yung itong interview ni Kalingap JJ, no? Support po natin si Kalingap JJ, mga kasukay, mga kalingap. At tayo naman, hopefully, maging sila talaga, in real, as a real couple, no? Hindi lang sa love team, no? Kasi as a love team, sa teleserye, parang ginagampanan lang nila yung kanilang role as yung kung paano sila maging sweet sa isa't isa, yun. Kaya, in real life, as a real couple, hopefully, marami yung nagpipray na sana pagdating ng araw, maging sila. Diba? So, yun naman yung gusto nating lahat. Hopefully, makasukay, mga kalingap. At alam ko naman na marami yung talagang gusto na maging sila as a real couple, mga kasukay, mga kalingap. So, ayan, sobrang nag-enjoy po tayo, mga kasukay, mga kalingap, sa interview na ito. Sobrang basta masayang panoorin, no? Panoorin niyo po sa vlog ni Kalingap JJ. Ito sa akin ay reaction video lang, no? Mga kasukay, mga kalingap. So, maraming salamat po sa lahat na laging sumusuporta at nanonood sa aking mga reaction video. So, hanggang dito na naman po muna. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!